to my channel, Bake QC. Hello guys, today's video guys ay magluluto ako ng lechon kawali. Unang step na ginagawa ko guys ay ito, nagpakulo ako ng tubig. Pag kumulo yan guys, nagpainit pala ako ng tubig. Pag kumulo yan guys ay maglalagay tayo ng dahon ng laurel at saka buong paminta. Tapos ilagay na natin yung ating pork. Pakuluan muna natin guys. Pakuluan natin ng mga 15 to 20 minutes lang. Yan. Hintayin natin guys. Hello guys. Yan, pwede na natin ilagay yung ating dahon ng laurel. Tapos maglagay tayo ng buong paminta. Para pag kumulo talaga ay lumasa na. Yung reason guys, bakit tayo naglagay dyan, para matanggal po ng lansa yan. Tapos maglagay tayo ng konting salt. Actually guys, kung napanood niyo yung video ko, gumawa na rin ako nito eh. Medyo matagal na. Yan, maglagay tayo ng konting salt. Yan guys, pagkakatawag. Yan guys, kumulo na. Ilagay na po natin yung ating pork. Sana magkasya to guys. Tapos natin mamaya guys ay baliktarin natin. Mga 15 to 20 minutes gaya yung pagpakulo natin dyan. Takpan lang natin. Tapos medium natin po yung apoy. Hintayin natin ng 15 to 20 minutes. Pero mamaya guys, after 5 minutes, baliktarin ko po yan. Hello guys. Yan. Ano na tayo guys, naka 10 minutes na. Ang ginawa ko pala kanina guys, ay tinusok ko po. Para po, para mabuksan yung, yung pinakaloob ito. Pakita ko sa inyo guys ha. Yan, tinusok ko po yan. Yan. Ingat lang po. Yan. Tinusok ko para pumasok yung tubig sa loob para maluto din siya. Kasi kanina pag tusok ko guys, bloody siya. Bloody yung loob. So, yan ang ginagawa guys. Tusukin nyo. Dahan-dahan lang. Yan po yung ginawa ko. So, sa ngayon guys, baliktarin ko siya. Huwag nyo rin i-overcook ang paglaga guys, kasi hindi na rin siya masarap gawing lechon na kawali. Yung tama lang. Tapos ngayon, tusukin ko siya guys. Tusukin nyo lang para pumasok yung para hindi bloody yung inside niya. Yan po yung purpose kung bakit natin siya tinutusok. O tingnan mo, kanina pagtusok ko bloody. Ngayon wala na kasi nakapasok na po yung tubig sa loob. Para maluto din siya yung inside. So sa ngayon naka 10 minutes na tayo. Mga 15 to 20 minutes lang yan guys. Yan, tama na. So takpan muna natin yan guys. I-check ko mga pagdating ng after 5 minutes kung okay na siya. Takpan muna natin ulit. Ang importante guys, hindi siya ma-overcook habang nilalaga natin. Kasi lulutuin pa naman natin yan eh. Kasi hindi siya masarap pag overcook na. Hello guys. Naka 15 minutes na po tayo lahat guys. I-check ko guys ha kung pwede na siya. Siya guys.
Okay na yan. Sabi ko siya, hindi siya pwede ma-overcook kasi ilalaga pa. Okay, i-fried pa natin yan. So, i-off ko na yung ating apoy guys. At tanggalin muna natin yan dyan guys. Ipa-cool down muna natin ng saglit. Tapos, maglagay tayo ng pangpalasa dyan. Tapos, patuyuin muna natin siya. So, tanggalin natin isa-isa. Ilipat ko muna. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Iyan na yan guys, yung ating tinanggal. So, palamigin muna natin ng saglit guys. Hindi naman malamig. So, ang gawin ko ngayon, punasan ko siya muna. Para matanggal yung tubig-tubig niya. Bago natin timplahan. May panimpla tayo na guys. Yan yung ano guys, oh, picture niya. Yan. Dapat hindi talaga siya overcook. Pag nag-overcook yan, hindi na masarap. Tanggalin yung mga extra tubig guys, kasi yan po yung grabing tumalsik. Mamaya pag pina-fried na natin, ano, dapat matanggal. Kita mo yung bilatas-butas ko guys, yan. Mamaya, advantage na siya pag i-fried natin. Papasok na yung oil yan. Yan guys. Ngayon, di ba naglagay tayo ng konting asin kanina? Maglagay din tayo ng asin dito guys. Imamassage lang po natin yan sa asin. Sure lang nyo guys na huwag damihan. Yan yung panimpla niya. Kanina naglagay na rin tayo, di ba? Tapos, paglagay tayo ng ground black pepper. Nasa inyo guys kung ano kadami. Gusto kasi namin marami. Diba may basa dyan guys? Mamaya ipa-absorb muna natin yung ating nilagay ingredients. Tapos pag ma-absorb yan, lutuin na po natin. Pero tanggalin din natin guys yung tubig-tubig dyan. Yan, nagtubig siya ulit. Punasan ulit natin mamaya. Yan guys. Yan lang. Tapos mga 5 minutes guys, pwede na natin lutuin yan. Tapos yan, nakita nyo medyo basa-basa. Punasan ko ulit siya ng towel mamaya guys. Yan. Bago ko siya lutuin. Yan po, ready to fry na yan guys. 5 minutes lang para mag-absorb yung lasa na nilagay natin. Yan. Wait natin guys ng 5 to 7 minutes bago tayo mag-start sa pag-fried na. I-absorb muna natin yung nilagay natin panglasa dyan. Later guys, pakita ko sa inyo. Hello guys, mag-start na tayo guys. Sindihan ko na. Yan, dito na rin ako magluto guys para maliit lang. At maliit din ang makonsume na mantika. Gagamit ako ng ano guys, gamitin ko tong pinagamitang mantika na haraan, yung isang ano, yung galing din sa pork chop. Tapos magdagdag na lang tayo ng bago. Sayang, yan, isang ano lang, nilutuan ko ng pork chop kahapon. Yan, painitin muna natin ang kawali or pan. Maganda to guys, ito naman. Stainless yan. Pag hawakan mo dito, at hindi siya mauminit.
puro dyan, sobrang init. At maglagay na tayo ng oil guys. Okay na yan. So, ito yung paglutuan ko lang para maano natin yung mantika. Then kung malaki ang gagamitin natin, automatic mas maraming oil tayong magagamit. Hintayin lang natin yan guys, na uminit talaga. Yan guys, mainit na, ilagay na natin. Ingat lang po ha, kasi tatalsik po to. Pinatuyo ko na rin yan ulit. So, ganyan muna yung style natin guys. Ingat lang po, tatalsik yan. Yan, mabilisan lang natin guys. Sara na natin guys. Kasi napaka-delikado niya. Mainit na po yung mantika guys. So ang gagawin ko, pahinaan ko lang yung apoy. Medium ko lang guys para hindi siya masunog yung outside, para yung maluluto siya pati loob. So pahinaan na natin yung apoy kasi that's why yung ginawa natin, pinainit muna natin talaga yung mantika. So medium ko lang guys. Hello guys, pinasa ko na rin yung isang pork dyan para sabay-sabay na. Hintayin lang natin. Baliktarin ulit natin yung iba guys. Dahan-dahan lang. Baliktarin natin yung isa. Ingat lang po. Napaka-delikado guys. Baliktad ka guys ha. So, baliktad lang guys hanggang makuha natin yung gustong crispy. Pangkayet. Basta yung ating apoy guys ay naka-medium lang para hindi siya mabigla. Hello guys. Check natin ulit guys para baliktarin ulit natin. Binabaliktad-baliktad ko guys kasi na hindi talaga siya na-deep fry. Yan, nakita nyo hindi siya deep fry. So, para pantay yung luto. Ngayon, iganyan na natin guys para makuha natin yung crispy na balat. So, ganyan muna gawin natin. Na guys, nakabukas na. Hindi na siya tumatalsik. Wala nang talsik. Ikot-ikot lang siya. Yan. Check natin inside. Lutungin natin yung balat guys. Maya-maya, lakasan ko yung apoy niyan guys para sa balat. Pero sa ngayon, dahan-dahan muna para hindi nabigla ang pagpa-crispy natin. Hindi yan binibigla guys. Kailangan dahan-dahan lang siya. Hintayin lang natin guys hanggang mag-crispy yung ating balat. Pa-crispyhin lang muna yung ating balat. Kasi masarap sa lechong kawali yung crispy yung balat.
Guys, malapit na tayo sa pagpa-crispy sa ating balat. Yung balat na lang yung pinapa-crispy natin, guys. Ayan. Ikot-ikot lang para hindi masunog. Ingat lang po. Malapit na po tayo na, guys. Mga 2 minutes. Diyan na po tayo. Ingat lang. Kasi natarsik ko yan. Ayan. Ikot ulit para hindi masunog. Ayan. Patay na natin, guys. Pinatay ko na po yung apoy. Para hindi masunog. Kasi andyan pa yung init niya. Ngayon guys, tanggalin na natin yan. Remove na natin guys. Tapos palamigin lang natin para makuha natin yung gustong crispy ng balat. Pakita ko sa inyo guys. Yan na guys ang ating finished product guys. Yan. Yan. Mag-slice tayo guys para malaman natin kung luto na pati inside. Wow! Look at guys. Yan natin guys para marinig yung lutong guys. Yan guys oh. Harap. Shout out pala sa akin mga channel members, ang aking mga subscribers, yung viewers, silent viewers, sa mga new subscribers, thank you so much sa inyo guys na walang sawang suporta sa aking channel. Wow! Alam mo ba guys, ay napakasarap ng lasa. Nanunuot ang lasa guys sa loob. Pakita ko siya sa inyo mamaya. Ang masarap na sausawan nito guys ay gagawa tayo ng sukang maanghang na mayroong sibuyas. Tapos mayroong kunting sugar. Yun ang masarap na sausawan nito guys, hindi mangtumas. Pwede naman din kung gusto nyo yun. Pero yan ang pinakamasarap na sausawan ko. Yan. Pakita ko sa inyo guys mamaya. Slicein ko muna to lahat. Hello guys. Ito na yung aking finished product guys. Yan na po. Tamang-tama lang sa lasa guys. Promise, napakasarap. Ito pala yung ginawa kong sausawan guys. Ito po ay vinegar. May konting salt, may konting sugar. Tapos yan, sibuyas at saka bawang na may sili. Yan po yung gusto kong sausawan guys pag ako nagluluto ng lechon kawali. Yan. Kainan na po. Yan, yummy yummy na. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye guys! See you in my next video. God bless us all. Ingat po lahat. Bye!